Ikikwento ko sa inyo ngayon ang PTSD o yung Post-Traumatic Stress Disorder. Kilala yan dito sa Pilipinas na warsyak o battle stress. Meron ba talagang mga Pilipino sundalo na tinatablan nito? Paano ba ito maiwasan? Anong diskarte ng isang patrol leader? Kagaya ng platoon leader, company commander, na siyang direktang nakakita sa kanyang mga tauhan? At ano yung mga experience ko bilang isang mandarigma sa Central Mindanao at saka sa Southern Mindanao sa patungkol dito sa patuloy ang video. Shout out nga pala sa tropa ng 11th Infantry Division na nagkipag sa lalawigan ng Sulu at maging sa tropa ng 1st Scout Ranger Regiment specifically na tuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon, lalo na yung mga dati kong kasamahan na nakikita ko andyan pa rin sa frontline hanggang ngayon. Harinawa ay manatili ang inyong kumpiyansa sa inyong sarili na kayo ay mananaig, kumpiyansa na ang Panginoon ay parating na sa inyong likod, kayo ay bigyan ng proteksyon. Ako'y nanalangin na matapos na rin yung mga hidwaan, mga armed conflict sa bansang Pilipinas at nang hindi na natin kailangan na manginginig sa kapwa Pilipino. Ang PTSD ay mental condition ito na kung saan ay yung isang sundalo, isang tao ay nagpapakita ng mga sintomas na wala siya sa normal na mental health. Halimbawa dyan, nakikita mo na nakatingin sa langit, nagbibilang ng stock. May example ako niyan sa aking sundalo. Laging galit o ayaw na makipag-usap. So yan ang mga example ng may PTSD. Ang dahilan nito ay ang kaniyang experience sa halimbawa sa giyera na kung saan ay nakikita namin yung talagang buwis buhay ng mga sitwasyon na kung saan ay minsan masakit sa aming kalooban ang pangyayari kung mayroong nasawi sa aming mga kasamahan o kaya ay kami mismo ay nakasurvive sa isang masalimuot na kondisyon sa giyera na kung saan ay talagang matindi, no? Matindi na trauma ang inaabot ng iba sa mga sundalo at hindi pare-parehas ang yung coping mechanism at yung abilidad ng bawat sundalo dahil nagdedepende ito sa kanyang training at nagdedepende ito sa kanyang experience and of course nagdedepende rin ito sa leadership, no? Paano dinala sila ng kanilang commander. Noong ako ay manideploy sa field noong taong 2000 at nalaman ko na papalitan ang isang platoon ko ng mga baguhang sundalo galing sa Army Headquarters at batid na batid ko na hindi sila bihasa sa pakikidigma. Ang aking preemptive measures para siguraduhin na mataas ang kumpiyansa ng aking mga sundalo ay mag-conduct ako ng training activities. Hindi ako pumayag na i-deploy kaagad na hindi handa ang aking mga sundalo. Ito ay isa sa aking nakikitang importante na gagawin ng isang unit at dapat huwag kalimutan ng isang commander dahil kung kulang sa kumpiyansa ang mga tauhan pagdating sa mga bakbakan ay posible na masira yung kanyang diskarte, no? Sa isip 'yon, masira ang kanyang diskarte at mag-iiwanan. Kung makikita mo na sa initial contact sa mga kalaban, nagkagulo-gulo na yung mga sundalo, hindi na alam anong gagawin.
Ako ay really position myself in front para makita ko ano ang reaction ng aking mga sundalo at sinisigurado ko na I motivate them. I am the one motivating them to maintain their composure kasi karamihan sa kanila initial contact, initial na putukan, titingin kay commander, titingin sa company commander, sa platoon leader. So importante makakommand ka agad. Makakommand ka agad. Return fire. Simpleng makakommand ka agad ng return fire at tataas ang kanilang confidence. Ako noon bilang company commander, sa totoo lang, may baon ako ng pito. Okay? May baon ako ng pito. Ano ang purpose ng hingpito? Para marinig ng aking mga sundalo na buhay pa ako. And I am commanding. Okay? I am in front. I am with them. Na dapat ang composure nila hindi masira. Yung integrity ng unit hindi masira. Dahil ang kanilang commander is in front receiving the same dangers with them. So, masasabi ko na kahit magtanong kayo sa aking mga sundalo na ang aking presence in front ay nagdagdag sa kanilang confidence, magdagdag sa lakas ng loob na ipagpatuloy nila ang gera at na dapat mananalo kami, otherwise doon papasok na masisirang diskarte yung sa isip, matalo ang isip. Hindi ako papayag na matalo ang isip kasi pag matalo ang isip, kasunod na dyan magkagulo-gulo, chaos, disorganized. At kung may chaos, kung andun ka sa sulo, alam na mangyayari. Pag magkakaiwanan, wala nang gustong tumulong, hindi na alam nang gagawin, wala nang nagkukontrol, walang passive control, ang mangyayari ay mayroong mapaligiran at alam natin ano ang ginagawa ng mga terorista kung mapaligiran ang ibang mga kasamahan. Nakita natin sa mga videos. So, ang pagbibigay ng mataas na kumpiyansa through training ay diskarte yan. No? Diskarte ng commander. For that reason, starting pa nung ako'y platoon leader, nag-company commander ako, nag-battalion commander ako, parati kong pinapataas ang kumpiyansa ng aking masundalo sa training. Kung sniper ka, husayan mo ang pagiging sniper. Dapat mas magaling kang magpatama. Kung ordinary rifleman, up to 250 meters makapatama ka, magaling ka kaysa sa kaaway. At kapag mag-maneuver tayo, mayroong nag-provide ng support sa likod. Ibig sabihin, hindi ka mawalan ng kumpiyansa sa kasama mo dahil magaling magpatama. Ang mortar mo ay nakapagpatama dahil mahuhusay sila. Nakikita nila na tumatama, bullseye, ha? Bullseye in target. Hindi yung pinataka na patsamba, mata-mata, lang, walang kumpiyansa yon, ha? So yung sa akin, kung anong ginagawa mo, dapat maging mahusay ka. Dahil kung mahusay ka sa ginagawa mo, automatic ay mataas ang kumpiyansa mo, pati sa mga kasamahan. Okay? So, makaiwas yun sa magkakaroon ng PTSD. And I also make sure na ang aking tropa will supported. Ipaniliwanag ko sa kanila kung bakit may dala kaming may plasma plate test, may ano kami, blood clot, no? Kapag masugatan kayo, don't worry, hindi kayo maubusan ng dugo kasi nung ano ko pa lang ako nung aking 10 days, no? Test mission namin, may nauubusan ng dugo sa mga bakbakan ay ang nangyayari ay talagang nalagas, no? Nagbuwis ng buhay dahil naubusan ng dugo. I experienced it in Sirawai. So, meron kaming blood clot, talagang bumili kami ng blood clot. At meron kaming female napkin, no? Female napkin, baon namin, hatiin namin yung female napkin. Huwag kayo magduda, bakit may female napkin? Ang female napkin ginagamit namin para pang tapal, no? Pang tapal. Nung panahon namin sa totoo lang, year 2000 and below, no, na mga years, ay wala pa kaming talagang matino na CLS kit o Combat Lifesaver Kit. Hindi kagaya ngayon. Malayong maayos na yung army ngayon. Sasabihin ko sa inyo. During our time, minsan bayabas, daon ng bayabas o ubod ng saging na lang yung gamitin mo. Talagang wala. Kung diskarte. So ako ay made sure na yung aking combat medic,
si Sergeant Legaspi nun ay may dala-dala, no? May dala-dala na mga gamit talaga na pang-save sa tropa. So, ang ulitin ko, yung ginawa ko, yung training, pinataas ko yung confidence nila na mahusay kami kaysa kalaban. Mas magaling kami patama, mortar man yan, o paggamit ng artillery, at yung ordinary rifleman, makapatama yan siya better kaysa mga kaaway. Ako mismo ay kasama nila sa harapan, nakikita nila ako dahil ang mga sundalo, sa totoo lang, tanungin niyo sila. Ang una nilang inoobserbahan, yung kanilang opisyal. And of course, kasunod niya ang NCO. Inoobserbahan nila kung ang opisyal ba ay may control. Hindi nawawala sa sarili. Hindi yung ibang opisyal, matapang lang sa admin, pero pagdating sa gira, hindi mo na maasahan. So, kailangan magbigay ng motivation ay ang leader. So, kapag mataas ang kumpiyansa nila sa kanilang leader, of course, alam nila na hindi sila mapapahamak at hindi sila isusubo ng leader na yon, si mahusay. Okay? So, kasunod, pagdadala ng mga equipment na life-saving equipment, kagaya ng mga gamot, meron kaming CLS kit. Diskarte ko yon, no? Bumili kami sa Cebu in that time. And of course, alam nila na meron akong skilled na combat medic sa Legaspi. Okay? So this is year 2000 sa Sulu. And pagdating na sa panahon na talagang pitpita na, talagang ang hindi ko pinakakalimutan o talagang binigyan ko ng diin sa aking mga tao ay walang iwanan. Okay? Walang iwanan. Kasi kapag mayroong mang-iwan, walang mangyayari. Kapag iyong nang-iwan, yun na yun, may PTSD yun, taker-ger yun. At importante sa mga sundalo natin, yung confidence nila. Pag sinabi mong, ako ay mandarigma, hindi ako mang-iwan aking kasama. Di bali ng mamatay, wag lang mapahiya. Yan, napaka-importante yan. Kapag nagsimula ng putukan, nasimula ng mayroon ng mga kasama na may natatamaan, ay kailangan manatili yung kumpiyansa nila sa sarili nila. Okay? And idugtong ko yan na pagkatapos ng mga traumatic incidents na naranasan ng tropa, kailangan hindi mawawala yung sa AER o after action review na pakinggan lahat yung kanilang experience. So merong AER sa level ng company commander, may AER sa level ng mga team leaders, at ang team leader ang key person na nakakaalam sa status ng kanilang sundalo mismo. Bakit? Sila yung actual na kaharap araw-araw, literally. Ang ibig sabihin, mamonitor nila kung meron dyan na iba na yung galaw. Halimbawa, andun kami sa Indanan, no? Lanao Dakula, Barangay Lanao Dakula, sa may Indanan. Pagkatapos ng aming enkwentro, of course, merong mga kaaway na nalagas doon. Okay? Ang isa sa aking sundalo ay isinumbong ng kanyang team leader sa akin dahil nakatingala na lang sa langit. Nagbibilang ng, yung pala, nung tinanong ko, nagbibilang siya ng star. Ba't ka mabilang ng star araw? Ibig sabihin, may problema. At nung kinausap ko mabuti, ano ba talaga ang kanyang nararamdaman? Sabi niya, parang nakikita daw niya yung mga nawalan ng buhay, no? Yung mga namatay, nakikita daw niya. Sabi ko, problema. So, ang ginawa ko doon sa kanya, pinadala ko pabalik sa aking TCP, at actually bakasyon ko siya. Sabi ko, I give you one month vacation. Although that was within
1 month pa lang kami sa aming deployment. Mga nakadalawang enkwentro pa lang kami. So, bumigay na, nagka-PTSD na. So, ayoko naman na madadama yung iba or may mangyari, kunwari magwala, nawawala sa sarili, magwala siya, problema yon. So, kinausap mo mabuti because I will give you vacation and relax ka muna sa bahay nyo. Okay? So, yun ang ginawa ko. Intervention yon. Sa mga sumunod na mga operations ay may nakita pa ako na kung saan ay meron din na parang nag-ala robot. Robot na. Hindi na alam. Hindi naman nagsasalita. Robot na. Naglalakad parang robot. Hindi ko nangyari sa'yo. Bakit para ka ng robot? Hindi man niya ma-explain ang sarili niya. Parang robot. Okay? Uminom. Solusyon niya. Lalong naging robot. Hindi na. Wala na. Malfunction na. So, ginawa ko rin. Sige, ikaw din. Samahan yan. Hanggang doon sa Zamboanga. Kasi robot na eh. Hindi pwedeng pauwiin mag-isa eh. So, pinasamahan ko hanggang sa Zamboanga. Sabi ko, sige, parelax na yun. Then, siguraduhin nyo na mapasakay. Samahan hanggang sa Manila. Okay? So, pinauwi ko yun si Mr. Robot. Corporal na yun. Yung sundalo na yun. So, yan ang mga example na mga nakita ko mismo na mga nagkaroon ng PTSD. Although, maliit na percentage ang nagkaroon ng PTSD sa Pilipinas, sa mga Pilipino sundalo, kasi sabihin ko sa inyo, malaking bagay na masayahin tayo. Resilient people tayo. Masayahin tayo, mababaw lang kiliti ng mga sundalo, bigyan mo lang ng sigarilyo yan, extra chocolate sa pagkain. Ako noon, pag mag-jump off kami, sa first na pag-jump off namin, may baon ng mga adobong manok yan. Yung mga sundalo ko. May mga candy yan, mayroong vitamins yan, totoo yan. When I was with the 10th ESA company, mayroong pang vitamin C yan, mayroong gamot kompleto. So pinapataas ko talaga yung moral nila na nang sa gayon ay kumbaga yung mental baggage nila mabawasan. Okay? Hindi mo maiwasan. Mag-isip ka talaga. Nako. Baka sino kaya sa amin dito matamaan. Kasi sinasabi ko parati sa kanila, pinapataas ko nilang kumpiyansa. If we die, we die. Kung nakaguhit na talaga sa ating palad, namamatay tayo sa araw na yan, kahit na nagmundel pa tayo, mabilaukan tayo, patay tayo, nakakahiya yun. Sinaplati ko sinasabi sa kanila, kung ako ay talagang kukunin ng Panginoon, I prefer na kasuot ako ng combat boots at saka nakadala ako ng aking baril habang nagsisilbi sa aking bayan. Kung kukunin ako in that way, I'll be happier. Kaysa naman mamatay ako sa bangungot. I will not allow that. Okay? So, inano ko lang sa kanila, pinapaliwanag ko sa kanila na dahil sa aming sinumpaang tungkulin, ang mamatay ng dahil sa iyo. Kung kailangan mag-wish kami namin buhay, ay gagawin namin dahil sinumpaan namin yun eh. Kung ayaw mong manumpa, bilang sundalo, ako ikaw ay Pilipino. Kung ayaw mo manumpa, huwag ka magsundalo. So far, wala namang nagsabing aatras ako. Ayaw ko na, dahil hindi ko kayang panindigan yan. And para sa akin, alam ko kung kailan na magdesisyon ako na talagang mayroon akong sugal buhay. Dahil kasama yun sa mga tactical decisions eh. To claim victory, tactical victories, minsan talagang may sugal buhay ka, mag-assault. May mag-maneuver. Ang ibig sabihin, i-close in, i-outmaneuver mo yung kalaban. Ang ibig sabihin, posible kang mabaril. Lalapitan mo. Pero may mga diskarte, taktika yan eh. Tactics. Kasi kung nag-MR ka ng niyog, bato, hindi ka na gumalaw dyan, alam mo na anong mangyayari. At ayaw ko, parati kong sinasabi sa mga tao ko, let us learn from the mistakes of others. Kung nangyari sa kanila na wipe out sila in the past years, yung mga unit na to, ito yan, ikikwento ko sa kanila saan mismo, dahil nung platoon leader ako, marami akong nakita mga na-wipe out. Bakit sila na-wipe out? Anong dahilan? So, we discuss the incidents na bakit mayroong na-wipe out at saka paano maiwasan. At sinasabi ko sa kanila,
walang iwanan. Kahit na pati ako, i-voice ko na yung buhay ko, huwag mo lang kayong maiwan. Yan ang reminder ko sa kanila. And so, sa aking unit, sa 10th Scout Ranger Company, ang sa aking pagkaalala ay 3 ang nagkaroon ng PTSD. At masasabi ko rin, mild symptoms ng PTSD kahit ako nagkaroon, pero mas matindi lang aking coping mechanism. Okay? Madali kong pasahin ang aking sarili. Sa aking mga tauhan, meron ding nagkaroon ng mga mild symptoms. Okay? Pag uwi nga ako sa Manila, napapatalon ako kapag may putok dyan ng firecracker. Naiinis ako pag firecracker. Tapos, minsan lingon ng sa likod kasi parang may sumusunod sa akin. Diniisip ko parang, basta paggaling ako sa kagagaling ko sa pin. So, na-notice yan ng aking misis na pag sa gabi, bigla na lang ako magising, bigla na lang akong parang may sinuntok. May mga reactions ako na lumalabas lang yon kapag galing ako sa, lalo na kapag may mga encounters na nangyari. So, ang PTSD ay normal. Kaya siyang ma-handle natin. Maliit lang percentage sa Philippine Army. Pero kailangan sa level ng patrol leader ay marunong tayong tumingin. Ano dapat ang mga proactive measures na banggit ko kanina? Through training, i-equip mo, pahimoralin mo mga tao mo. Naalala ko dati, na hindi pa uwiin daw ang sundalo. Kasi dapat may tapusin daw ng mission, huwag pa uwiin. Sabi ko, maabot na kami ng halos 1 taon, hindi mo pa uwiin ang sundalo. Ang mangyari, pababa yung kanyang motivation. Kailangan din umuwi. So ako, pinapauwi ko kahit nung nasa battalion commander ako. Pauwiin ko kasi hindi natin matapos ang gera dito sa Pilipinas kung hindi ko pa uwiin kahit na hindi ko pa uwiin itong lahat ng tropa ko. So kailangan timplahin ng mabuti yung decision sa admin side, maintain, keep their moral, magpauwi tayo. Normal yun. No? Magpauwi tayo, then huwag kalimutan na huwag tayong, ang commander, hindi yung commander mismo ay ang stress ng kanyang tao. Andun na kayo sa field, sigaw dito, sigaw dyan, kung ano-anong mga demands na asal hari, pangdagdag sa stress yun. Okay? And meron man tayong pondo pang moral and welfare at didiskarte ka pa, paano mo patasin ang moral ng mga tao mo? Create a healthy working environment. Create a happy environment. Kasi malungkot kayo, malayo kayo sa pamilya. Normally, malungkot talaga yun, malayo sa pamilya. Tapos, meron pang mga gera. Lagi ka sa bundok, mahirap ang sitwasyon, lakad dito, infantry no? Na laging nakatayang buhay, laging sugal buhay. Tapos, hindi mo pa magawa ng paraan na tataas ang moral ng mga sundalo. Ano ba naman yung paminsan-minsan ay meron kang happy hour? Okay, magkano lang yan? Maggita-gitara kayo, kanta kayo. Ako nagpapa-friendly games, ako nakikisyatong ako sa mga tao ko. Bakit? That's how to connect with them. That is how to raise their moral. That is how to keep them confident, no, sa kanilang commander. Na itong commander ko, hindi ako iniiwan nito. Iniintindi ako nito. Okay? So yan yung mga diskarte. And kung talagang hindi na kaya yung simptomas, medyo malala na talaga, hindi na madala sa counseling, hindi na madala sa kahit na anong budel fight, kahit anong team building ang gawin mo, talagang matindi ang tama. Kumbaga may tama na eh. May tama sa utak, gano'n yun sa yung PTSD na workshop. Kung talagang hindi na kaya, yun yung ipapa-hospital. In my experience, wala akong sundalo na pinadala ko sa hospital. Nadala ko sa mga diskarte ko. Nabanggit ko naman sila lahat ng diskarte ko. Na pinapauwi ko lang, binibigyan ko umuwi. Ay, in fact, ang isa, ayaw nang bumalik. Siguro kung pinilit kong bumalik, yun, bibigay na yung hospital yun. So, hindi na siya ulit. Sige, I will put you on AWOL status and madrap from roles ka. And sa akin, sawa ng nag-iisang Panginoon ay matagumpay ang aking unit.
walang napahamak dahil sa mga PTSD, yung mga nagwawala. Never kung nangyari yan. Nadidiskertehan ko sila. Karamihan ay mga mild symptoms. Yung medyo mas mataas ng kunti sa mild, yun yung mga pinapauwi ko. No? Pinapauwi ko and pinagbibigyan ko sila na makarelax, makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. And of course, continuous communication. Kausap. Dahil kung hindi mo kinakausap, hindi rin siya kinakausap, hindi makipag-engage, ikaw makipag-engage sa mga mga sundalo mo. Gawin mo ng paraan. Kasi kung mahiya yan magkwento, maraming paraan para pakwentuhin yan. Maraming paraan para pakwentuhin. Mga sundalo, hindi mahirap na maging katropa. Ibig sabihin, hindi sila mahirap na pakisamahan. Madali lang. It's a matter of how you lead them, how you inspire them, how you motivate them, and how you boost their morale. Okay? Yun. Para maiwasan yung mga PTSD na yan. Kaya harinawa ay nakapagbigay ako sa inyo ng magandang insight na paano ko nagawa ng paraan yung mga kaso ng PTSD sa aking unit.